Matthew chapter 28 verse 19 to 20, the title of this message, Focus on Fulfilling Christ's Great Commission. Alam niyo ho, isa sa pinakamahirap na maranasan sa buhay ay yung nagpagod ka, nagawa ka ng napakaraming bagay, tapos sa dulo, walang naka-appreciate at bali wala lang ang lahat ng ginawa mo. Yun ho ang iniiwasan natin na mangyari sa atin. The moment na humarap tayo sa Panginoon, ang iniiwasan natin na huwag mangyari sa atin bilang mga Kristiyano ay mabaliwala ang lahat ng ating sakripisyo na ginawa dito sa mundo, dito sa church, dito sa ministry na meron ka. Isa sa pinaka nakakalungkot, maranasan yung ibaliwala ang lahat ng bagay. So itong mensahe na ito ho, na focus on fulfilling Christ's Great Commission, ito ho ang pinaka-sentro ng lahat ng ginagawa dapat natin. Tandaan natin ho, balikan ko lang, marami tayong pwedeng gawin sa simbahan, marami tayong pwedeng iambag sa simbahan, pero kapag hindi natin nagawa ang pinaka-inuutos ng ating Panginoon, nonsense ang lahat. Agree? Amen po ba? Kaya nga ho, yung pagpunta nyo dito, kailangan ho malinaw sa inyo kung ano ba talaga ang main purpose, ano ba talaga ang pakay nyo, kaya kayo pumunta sa simbahan. Focus on fulfilling Christ's Great Commission. Okay, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina, dito tayo mag-umpisa. Regardless of a person's achievement, their efforts are futile if they do not conform to their superior's directive. Ano dito? Ang sabi po dito, kahit gaano kadami ang ginawa ng isang tao, subalit hindi naman ito ang ipinagagawa sa kanya ng nakatataas sa kanya, baliwala ang kanyang pinagpagurang mga bagay. Yun ho ang nakakatakot. Nagpagod ka at talagang ginawa mo ang lahat ng gusto mong gawin. Lahat ng mga bagay na nakapagpasaya sa iyo sa mundo, ginawa mo lahat. Pinagod mo ang sarili mo sa mga magagandang bagay at sa tingin mo mabubuting mga bagay, then pagdating mo sa harapan ng mas nakatataas sa iyo, ang superior natin walang iba kundi si Jesus. Tapos pagdating mo doon, ang sabi sa iyo ng Panginoon, sino ka? Grabe, na-imagine nyo, ako halimbawa, pastor ako lang. Ako ay almost 10 years na, 9 to 10 years na ako nagpapastor. Paano ho, pag dumating sa time, humarap ako kay Lord at sabihin ng Panginoon, okay, tama na yung time mo dyan, balik ka na dito. Ang problema ko ay ito. Pagharap ko sa Panginoon, sa dami kong pwedeng sabihin sa Panginoon, sa 9 to 10 years kong paglilingkod sa Kanya, pwede kong sabihin sa Panginoon, ang dami kong nagawa. Pero alam niyo ho, ang pinaka nakakalungkot na maririnig natin sa Panginoon, the moment na ma-encounter natin siya face to face, dalawang word ang pwede natin marinig sa Kanya. Sino ka or pasok ka? Ano ang magandang salita na gusto natin marinig? Di ba lahat ang gusto natin, Lord, sa Panginoon ay pasok ka, well done, my good and faithful servant. Pero paano ho kung ang sabihin ng Panginoon, sino ka? Ano ang ginawa mo? O ginawa mo ba ang pinagagawa ko sa iyo? Regardless of a person achievement, kahit ano pa nagawa natin sa mundong ito, kung wala dyan, at hindi dyan ang pinagagawa ng Panginoon, sorry to say, wala ho yun. Futile. Yung word na futile o futile, ibig sabihin po yan, useless, wala po yan halaga. Okay, balikan ho natin ang ating mga sarili. Kasi baka ho, may mga tao na nandito ngayon, may mga kapatid tayo na nandito ngayon, sobrang abala sa mga bagay-bagay. Hindi ho yan mali, hindi ho yan kinukondemn ng Panginoon. Pero ang tanong, may part ba dyan lagi yung ating great na mission sa buhay? Yun ho ang ating hinahabol sa oras na ito. Kaya gusto kong balikan ang mensahe na ito at sabihin sa inyo na ito ang pinakamahalagang utos ng Panginoon na dapat mo natin matutunan. Matthew chapter 28 verse 19 to 20, tingnan natin ho ang background yan. Commonly known as the Great Commission are Jesus' final parting instruction to his remaining 11 disciples before his ascension into heaven. So balikan lang natin, bakit naging 11? Nagpakamatay si Judas. Ito ho, ang moment na ito ay si Jesus Christ namatay at pagkatapos ng mamatay, siya ay muling nabuhay sa pangatlong araw. Then ito ho ang kanyang huling habilin. Yung word na parting ay huling paalala o huling paalam. Bakit babalisan si Jesus? Babalik sa langit kung saan tagaroon si Jesus Christ. So sabi ng Panginoon sa kanila, ito ang setting yan, Jesus meets his followers on a mountain in Galilee just after his resurrection. Nung nabuhay si Lord Jesus Christ, sabi niya dun sa anghel na nakakita sa kanya una, sabihin mo sa mga alagad, pumunta sa Galilea kasi doon ako pupunta. Mag-meet kami doon. Okay? His resurrection, while some worship him, Matthew notes that few still doubted.
Yun ang nakakalungkot, ano. Nagpakita na si Jesus Christ, sinabi ng mga anghel, buhay si Jesus, wala siya dito sa libingan. Pero ang sabi ng mga tao, hindi kami naniniwala. Hanggang ngayon, marami pa rin mga hindi naniniwala na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. So dito sa Mateo 28, balikan natin sa pinakaunang verse 5 to 7. Sabi niya sa 7, magmadali kayong pumunta at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad, nabuhay na siya mula sa mga patay at narito, mauuna sa inyo patungong Galilea, doon ay makikita ninyo siya, narito sinabi ko na sa inyo. Sabi ng anghel na nandun sa libingan, focus on fulfilling Christ's Great Commission. Okay, tanong muna ho, bago tayo dire-diretso sa mensahe ng Panginoon. What is Christ's Great Commission? Sino nakakaalam sa inyo ho ng Great Commission ng Panginoon? Sige po, pwede magsalita. Ano po? Go. Humayo. To make disciple, humayo, ano pa po? Ano pa ate? Ang dami natin sagot, ano? Okay? So isa lang ho ang sagot at marami na ano nakatama. At babalikan ko lang, itong mensahe na ito, maaaring pa ulit-ulit ko na narinig, pero ipaparinig ko sa inyo dahil ito ay sa pinakamahalagang utos na dapat ginagawa nating mga lingkod ng Panginoon. Ang sabi dyan, no, make disciples. Okay, sunod na tanong. Nagdi-disciple po ba kayo? Di ba wala sa atin nakapagsalita? Alam natin ho mag-disciple, wala sa atin na nandito ngayon na hindi alam yung Great Commission na sabi ng Panginoon, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Alagad nino? Alagad ho nino? Alagad niya. Maraming mga simbahan, kukuha ng mga tao, magpapatanggap, iwiwin ang tao, ipapasok sa simbahan. Ang problema sa winin, ginawa hong disciple ng simbahan. Tama o mali? Disciple dapat ni Jesus. Yung iba naman ho, mga ministro, mga pastor, mga pari, mag-uwi ng mga tao, hindi gagawin disciple ni Jesus, gagawin nilang disciple nila. May mali, tama? May mali, tama. Diba? Balikan natin ito dahil ito ho ang pinaka-highlights doon sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Malinaw na sinasabi ng Panginoon, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. The moment na magkamali tayo dito mga kapatid, magkakaroon tayo ng maraming mga tau-tauhan sa buhay, maraming mga manipulative na mga tao sa ating buhay, na pakiramdam tuloy natin tayo ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, what is Christ's Great Commission? Yan, make disciple. Matthew chapter 28 verse 19a, go therefore and make disciples of all the nation. Wala na hong okay, sa oras na ito, wala na hong na hindi na ninyo alam. Madali lang pala tandaan, Pastor, ang Great Commission lang ng Panginoon pala ay gawing alagad niya ang lahat ng tao. Yun ho ang pinakasagot. Isa lang pala. Sabi ho sa dito, it is the only direct command in the original Greek. Sa aklat ho o sa libro ho o sa Bible na Greek, isa lang ho nakita ng mga scholar, ng mga theologian na utos doon sa verse na yan, na nakalagay po pala dyan, sabi dito, it is direct command. So kanina ho ang ating inaaral command at saka commission. So direct command ng Panginoon sa mga disipulo niya, ang tanong, sa mga disipulo lang po ba ito niya dapat ho iutos? Alam niyo ho ang sagot ay hindi. Bakit po? Dahil patay na mga disipulo. Kung ang disipulo lang ang inuutusan ng Panginoon, dapat nung namatay ang mga disipulo, tapos na ang mundo. Pero ho, nakita natin, nagkukontinue ang mundo. Bakit po? Dahil tuloy-tuloy ang Great Commission na ipinasa ng Panginoon kanino? Sa iyo at sa akin. Amen. Pakisabi sa katabi mo, may assignment ka na. May assignment ka na. Alam mo yun? Pastor, ayoko pa daw magkaroon ng assignment. Sa oras na ito, sinasabi ko sa inyo, hindi ko lang to assignment dahil pare-pareho tayo dito, mga mananampalataya. Tayo ay pare-parehong alagad at pare-pareho tayong mananampalataya, alagad at mga lingkod ng ating Panginoon. Pare-pareho ho tayo. Wala ho dito mababa, walang mataas. Pare-pareho tayo mga anak ng Diyos na sinasabihan sa oras na ito ng Panginoon, go and make disciples. Balikan ko lang ang tanong. Mayroon ho ba sa inyo nagdidisipulo na? Alam nyo ho, hindi nyo ma-appreciate yung word ng disipulo kung kayo mismo hindi kayo disipulo.
Pag sinabing disipulo, talagang malinaw sa iyo na si Jesus ang Panginoon, malinaw sa iyo na si Jesus ang dapat sundin, malinaw sa iyo na dapat si Jesus Christ ang pinaglilingkuran. Disipulo ka na. At the moment na ikaw ay isa ng disipulo, hindi ka papayag na hindi ka makapag-akay ng ibang mga tao para ma-disciple. Balikan ko lang, humahanga ako dun sa mga tao nag-win. Hindi para ho, okay, hindi ho para ho i-convert sa church. Wini-win, para ho, hindi para ho maging bago ho ang reliyon, hindi po. Humahanga ako dun sa mga tao ho nag-win para i-convert nila kay Jesus. Amen. Yun ang pinaka-the best. Kahit hindi magsimba sa church natin. Balikan ko lang, hindi naman nakakaligtas ang simbahan natin. Ang nakakaligtas sa simbahan natin ay si Kristo na ating Panginoon. Okay? It is the only direct command in the original Greek. At pangalawa, it is the primary. Isipin nyo ho, ito pala ho ang primary. Grabe, abala tayo, nagbibless tayo sa simbahan, binibigay natin sa Panginoon ang ating mga financial. Pastor, tither ako, faithful tither ako. Yes, maganda po yan. Pastor, active ako sa church, wala akong absent sa simbahan. Mula isang taon, wala talaga ni isa. O, okay rin yan. Hindi ako nalilate sa simbahan, okay rin yan. Kaya lang, ang tanong ng Panginoon, yan po ba ang tanong? Ang tanong ng Panginoon, may disciple ka ba sa loob ng isang taon? Ano sagot? Wala. So sayang lang yung wala tayong absent, sayang lang yung hindi tayo nalilate, sayang lang yung perfect ang attendance natin sa simbahan kung wala tayong na-disciple, kasi disciple lang hahanapin ng Panginoon. Amen. Amen po. Ayaw natin masayang ang lahat ng ating paglilingkod. Ito po ang utos o atas na huwag po natin kalilimutan gawin, sapagkat ito ang dakilang atas o utos sa atin ng ating Panginoong Hesus bilang kanyang mga mananampalataya, tagasunod at mga alagad niya, na balang araw, tatanungin niya sa atin kung nagawa o ginawa po ba natin. Yan ang tanong na someday maririnig natin sa Panginoon. Ginawa mo ba o nagawa mo ba ang dakilang atas? At isa sa nakakalungkot na sagot natin someday, na wag naman sana, Lord, pasensya na po, hindi ko po yan nagawa, pero active ako sa church. Ako ay matibay na leader. Ako po, Panginoon, ay mabait, mabuti. Lahat na ng mga bagay sinabi mo, pero ang tanong ng Panginoon, nag-disciple ka ba? Okay, balikan natin ha. Okay, nasolve na natin. Wala na tatanong dito kung sino ano ang Great Commission. Ang Great Commission, isa lang, sabi ng Panginoon, gumawa kayo ng disipulo ko. Disipulo niya, disipulo ni Jesus. Nasagot na natin. Ngayon, pag-aaralan natin kung paano yung paraan. How can we make people disciple of Christ to fulfill His Great Commission? Una, by doing the GBT. Ano kaya GBT na yan? By doing the GBT command out of obedience. Ano ang GBT? May GBT pala tayo na nalalaman, no? Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Okay, balikan na lang natin, no? Okay, sabi dito go therefore and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of days. So, sinasabi dito ng Panginoon, isa sa pinaka-the best na pangako ng Panginoon sa mga nagdidisipulo, sa mga gumagawa ng alagad niya, sabi ng Panginoon sa dulo, kailanman ay hindi ko kayo iiwanan. Lagi natin kasama ang Panginoon doon sa mga nagdidisciple. Okay, ano ho ba? Balikan natin ho yung GBT na yan. Pag sinabi yung GBT na nandyan ho sa verse na yan, una sabi ng Panginoon, by doing the GBT command out of obedience, una ho nating paraan para mag-disciple, ang sabi ng Bible, going, go. Ang sabi. Sabi ng Panginoon, go. Pag sinabing go, pinalalabas tayo ng Panginoon sa ating comfort zone para isa lang ang reason bakit tayo pinalalabas, bakit tayo pinag-go ng Panginoon sa labas, kasi kailangan natin mag-share ng gospel. Amen. Go. Amen, no? Go therefore and make disciple. Magagawa lang natin disipulo ang mga tao sa paligid natin, mga tao mahal natin sa buhay kung tayo po ay hahayo. Alam niyo ba, good thing sa panahon natin ngayon, hindi na mahirap ang humayo. Kahit po sa cellphone, pwede ka nang makahayo sa pamamagitan ng pag-share ng salita ng Panginoon. Nandito ka sa Pilipinas, kaya mong abutin ng buong mundo. Hindi na kailangan mag-travel ka na mag-travel, kasi ang totoo doon sa literal meaning ng go, ibig sabihin mag-travel ka na mag-travel para humabot mo yung mga tao. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, through
social media, kaya na natin abutin ng buong mundo, dulo sa dulo. Mahirap po ba mag-share ng salita ng Panginoon sa social media? Pastor, ayaw ko dyan. Dahil nababash ako dyan. Kung hindi natin kaya nga yung madali lang, paano na yung mahirap? Alam niyo yung mahirap? Yung pupuntahan mo siya face to face, yung dadalaw ka sa tahanan na personal, although yan ang pinakatama, pero babalikan ko lang, hindi pwede sabihin mali yung mag-share ng salita ng Panginoon through social media dahil ginawa yan at pinayagan niya ng Panginoon magkaroon ng mga social media na ganyan dahil gusto ng Panginoon mapabilis ang paglaganap ng salita niya para mabilis siyang makabalik sa sanlibutan. Amen. Babalik si Jesus sa sanlibutan. Okay? Sabi dito ho, magagawa daw natin magdisipulo kung una ho mag-uwin tayo ng mga tao. Yung word na go, it means evangelism. It means ho, pag-uwi ng mga tao. Balikan ko lang ha, wini-win natin, hindi ho para sa church natin, hindi ho para sa pastor natin, kundi wini-win natin para kay Jesus. Lalo na ho kung mayroon kayo mga foreigner na kaibigan, may mga kamag-anak kayo nandun sa ibang bansa, alangan naman pauwiin pa ninyo yun. Tama? Wala pang simbahan doon. Siniran mo ngayon yung kaibigan mo taga ibang bansa, bro, punta ka dito sa Nyogan, dito lang talaga. Wala nang iba. Okay? Pag ganun ho ang ating motibo, o yun ang ating maging kaisipan sa ating puso at isip, yun ho ay mali na. It means so, iba ho ang ating focus. Okay, pangalawa ho, baptizing them. Okay? Okay, nawin mo na sila. Ang totoo, ang pagbabautismo ay hindi ho trabaho ng lahat ng miyembro. Trabaho ito minsan ho ng elder, trabaho ito minsan ng pastor, pero ho may mga leader na pwede na rin magbaptize. Lalo na kung yung tao ho ay agad-agad nagsabi, pwede na ba ako magpabaptize? Anytime, pwede mo siyang ibautismo kahit sa anong uri ng tubig. Okay ba sa inyo yun? Pastor, hindi naman ako pastor pero may magpapabautismo sa akin. Pero talagang totally tinanggap niya si Lord at talagang ang pakiramdam niya sa sarili niya, hindi na kailangan patagalin pa para siya'y mabautismuhan. Kung matatawagan si pastor at available, pwede siyang tawagin. Pero pag ikaw ho ay available, hindi naman siguro mali para sabihin doon sa tao na yon, sige, kung talagang yan ang puso mo, pwede kitang bautismuhan. Dahil ang pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu ang babautismo sa Kanya, hindi ho ang pangalan na nagbautismo. Amen. Amen. Hindi po nakakaligtas ang bautismo ha. Balikan ko lang yung namatay na lalaki ho sa krus. Kanan ni Jesus Christ, hindi siya nabautismuhan, tinanggap lang niya si Jesus sa kanyang puso, nanalig at naligtas. Pero kung isasama natin, pastor, paano? Hindi pwedeng hindi siya dapat naligtas kasi hindi siya nabautismuhan. Naligtas siya hindi dahil sa bautismo, naligtas siya dahil sa faith. Tandaan nyo, ang simbahan nagtuturo, ang makakaligtas sa tao ay sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Walang good works, hindi sa bautismo, hindi sa tithing, kundi sa faith lamang. Bakit pastor faith lamang? Dahil walang kakayanan ng tao para iligtas niya ang kanyang sarili. Maliligtas lang tayo sa pamagitan ng pagtitiwala natin sa Panginoon doon sa ginawa niya sa krus para sa atin. Amen. Last. Okay? Last, matatapos na tayo dyan. Okay? Going, baptizing, and teaching. Yan po ang dulo. So, magagawa natin magdisipulo ng isang tao the moment na tayo, pinuntahan natin siya, inakay natin siya papunta kay Jesus. At the moment na inakay natin siya papunta kay Jesus, encourage natin siya. Isa sa pagsunod ay magpabautismo. Pag nagtanong siya, bakit kailangan ko pa magpabautismo? Malakas siya, buhay siya. I-encourage mo siya magpabautismo dahil si Jesus Christ mismo nagpabautismo kahit hindi niya naman kailangan. Tama po ba? Pero bakit siya nagpabautismo? Ang bautismo ay larawan ng pagsunod. Amen. Larawan siya ng pagsunod. Dahil ang larawan ng bautismo ay yung pagbaba mo sa tubig, paglubog mo, yun yung lumang pagkatao, at ang pag-ahon mo sa tubig, yan yung bagong buhay, bagong pagkatao. Okay, so mayroong significance yun. Ginawa yun ni Jesus Christ para maging example sa atin. Pero kung hindi yun magagawa ng isang tao bago siya namatay, walang issue. Dahil hindi naman nakakaligtas ang bautismo. Then last, sabi dito ho, turuan nyo silang gawin ang lahat ng mga inuutos ng Panginoon. Sabi niya dito, teaching all of the Lord's Jesus commanded. Ano bang utos ng Panginoon? Ang totoo sa Bible, maraming utos ng Panginoon. So ngayon, pag once na disipulo na siya, kailangan natin ituro sa mga tao yung tinuro sa atin ng Panginoon para yung continuation, kasi ho, alam nyo, ito ang good thing.
Pag nag-win tayo ng tao, minsan yung na-win mo, mas marami pa yung ma-win kaysa sa na-win mo. Amen po ba? Sa buhay natin ho, huwag kayong manawang mag-win, mag-disciple, dahil someday, kung yung na-win mo ho ay mas marami pang ma-win, alam nyo bang yan ang pinaka-great, yan ang pinaka-maganda ho dapat mangyari. Okay, natapos tayo dun sa unang points natin. Sabi ko sa inyo, dalawa lang ang points para ho gumawa ng disipulo. Pangalawa, how can we make people disciples of Christ to fulfill His Great Commission? Last, by doing it out of love. Gawin ho natin ang lahat ng ating ginagawa dahil sa pagmamahal or dahil sa pag-ibig. The moment na ginawa natin ang mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon pero walang pagmamahal, okay, balikan ko lang, nonsense din siya. Kasi ang hinihiling ng Panginoon kapag ginagawa natin ang mga bagay-bagay, especially sa ating mga sacrificial offering, sa ating mga paglilid sa simbahan, pag di mo yan ginagawa sa pamagitan ng pag-ibig, wala ho yan din benepisyo. The Great Commandments ho, pag binasa ho natin yan, meron dyan dalawang bagay na ma-highlights. Ito yung una, you shall love the Lord your God. So ang paggagawa ng disipulo, kaya ka gagawa o gumagawa ng disipulo, una, gusto mo kasing, pinapakita mo kasi na mahal mo si Lord. Pastor, gusto ko itong ako ho, sa totoo lang, lalo sa may mga anak na, kung kayo po ay hirap pang pumunta sa ibang mga tao, kung may anak kayo, yun yung i-disciple nyo. Pakiusap, yun po ang unang yung i-disciple. Pag sinabing dinidisciple kay Jesus Christ, nakikita mo dapat ang image ng Panginoon sa kanya habang siya'y lumalaki. Although hindi mo agad-agad makikita yan dahil ang bata hindi agad makakaunawa, pero pakiusap ko sa mga magulang, kayo ang mag-disciple sa anak nyo. Amen. Paano ba mag-start? Tuturuan nyo mag-pray. So you shall love the Lord your God. Yan dapat ang unang motibo natin. Kaya tayo hahayo, itutuloy natin ang ginawa ng mga disipulo dahil mahal natin ang Diyos. Pastor, magdidisipulo ako, hindi dahil inutos mo, hindi dahil narinig ko, kundi dahil mahal ko si Lord. Yan dapat ang atin yan ang magdadrive sa atin. Pangalawa, you shall love your neighbor as yourself. Kung wala tayong pagmamahal sa ibang tao, paano natin sila hayuan? Ako, sino dito marami may kaibigan? Pag marami kang kaibigan, mas marami kang pananagutan. Parang kinabahan yung marami may kaibigan. Sino dito ho, ang maraming tropa? Tropa. Parang sa word pa lang, tropa. Parang totoong kaibigan. Pero ang tanong ko sa inyo, sino sa inyo maraming kaibigan? Pag maraming kaibigan, marami kang pananagutan. Ano ang una mong pananagutan? I-share ang gospel. Yun lang ang una. Pastor, yan lang pala ang una madali lang pala. Ang tanong, nagawa nyo na po ba? Pag hindi nyo pa nagagawa, gawin nyo na, baka may mamatay dyan. Baka mamatay, no? Ay, mamaya, Pastor, uwi na po ako, di ko natatapusin yung simba. Kasi talagang kung marami kang kaibigan, marami kang pananagutan, sharean mo na sila. Pastor, nahihiya pa ako, i-chat mo na. Okay, you shall love the Lord your God. Ang sabi nga po dito, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Love your neighbor as yourself. Kung mahal natin ho ang ating sarili, matik na ho yan, na mahal din dapat natin ang ibang mga tao. In conclusion, in making disciples to fulfill the Great Commission of our Lord Jesus Christ, balikan natin yung dalawa, we must follow His commands, and last, we should do this out of obedience and out of love. Gawin natin ang lahat ng ating mga ginagawa dahil sa pagsunod at dahil mahal natin ang ating Diyos. Amen po ba? Huwag ko ninyong kakalimutan mag-disciple. Dahil kahit po ang ganda ng ating buhay, someday ma-fulfill mo, ma-accomplish mo, maranasan mo ang pinakasagad ng rurok ng tagumpay, hindi rin po yan magiging maayos sa paningin ng Panginoon unless ginamit nyo ho yan para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Then our application, mag-focus tayo sa dakilang atas ng ating Panginoong Hesus. Ito yung Great Commission upang matupad natin ito. Yun doon tayo nagtapos. Kaya tayo pinapopokus ng Panginoon dahil ang kapangyarihan ng pagpopokus may magaganap, may mangyayari, may matutupad dahil malinaw sa atin kung ano ang Great Commission ng Panginoon natin. Amen po. Yan po ang mensahe ng Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Salapahan po natin ang Panginoon.